We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamaturan kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Gago naman yung kapuso Eden Prietos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, liwat nga pagsaka sang kaso sang acute gastroenteritis sa Iloilo City, ginakabalak-an na. 24 ka bag-o nga kaso sang acute gastroenteritis na record sang Iloilo City Health Office. Mga puso, pag-amyenda sa ordinansa sa syudad na tuhoy sa ambulant vendors ginatinguhaan nga mapasar sa konseho. Yaring balita nga gintutukan ni John Sala live gikan sa Arevalo Public Plaza. John, anong latest? Jert, Kate, Adrian, yara na sa 590 ang kumpirmado nga kaso sa acute gastroenteritis subong sa syudad sang Iloilo. Kaga makabig na kunining makaalarma suno sa city government bangod padayon kag madasig ang pagsaka sini. Aminado si Iloilo City Councilor Alan Zaldivar, katag pamuno man sang Committee on Health, Sanitation and Hospital Services sa konseho nga makabig makaalarma ang liwat nga pagsaka sang kaso sang acute gastroenteritis sa Iloilo City. Nagligad nga tuig sang masobra 1,000 ka kaso sang AGE ang nalista sa syudad. Kag sa dato subong sang City Health Office, yara sa 20 ang average daily cases nga malista kag kalabanan ang mga kabataan. Natublag na naman kita sa report coming from the City Health Office nato. Kaya recently may ara naman kita cases ang HEE kag medyo madamo ini sila. Ang aton nga monitoring in place na gid man inaya but then kina-strengthen na gid naton together with the PSTMO, SSU and City Health Office. Gani luyag sini nga mas mapadasig pa pag-amyenda sa ordinansa nga naga-regulate, monitor kag ginamanduan ng mga ambulant vendors nga magsunod sa insakto nga food handling. Santo sa ginamyendahan nga ordinansa ni Zaldivar, luyag sini nga mangin requirement sa mga ambulant vendor ang pagsuksok sang gloves, hairnet kag apron. Amo na ganing ang ginahantali na ginaton para at least ma-secure ginaton bilang ang pagkaon diri kag ginabaligya either sa stationary nga mga karinderya or ambulant matinlo kag well prepared kag ang sanitation kinalan ma-observe kit. Suno sa CHO, maluwas sa pagkaon kag ginainom nga tubig. Kinahanglan man nga sikyaron ang tubig nga ginagamit sa paghugas. Kapin pa ang damo naton nga patay subong mga gagmay alapsag. Ang iban ka battle fed paguro. Although kung isa gambal kita ang ginabutang naton sa gatas naton isang mineral or kung isa distilled water. Siguro doon taman nga ang ginalimpyo naton sa mga ginagamit naton sa magpapakaon or magpa-battle fed man. Nga limpyo man ang tubig nga ginahugas naton. Subong adlaw, 24 ka mga panibagong kaso sang AGE ang na-record sang City Health Office. Ang acute gastroenteritis ang sakit nga makuha paagi sa pagkonsumo sang kontaminado nga pagkaon o kung tubig. Pila sa mga sintomas sa kinahanglan bantayan ang pagsakit sang tiyan kag diarrhea. Jert, suno kay Councilor Alan Zaldivar, laki pagid sa amyendahan sa mga ordinansa, amo ang pag-require sa mga ambulant vendors nga mayara sila dapat sang health card. Kag ang health card nga ini, ang mayara lang sang validity nga 6 months. Kag kung ma-expire, kinahanglan nga i-renew gilayon. Suno naman sa City Health Office, nagapanguna sa gihapon ng ages 1 to 10 years old sa may pinakamadamo nga kaso sa acute gastroenteritis, hindi naglabot na sa 310. Kag nagapanguna sa gihapon na distrito sang Arevalo, kag ang
barangay naman sang Kalaparan ang may pinakamataas nga kaso sa mga barangay sa bugos nga syudad sang Iloilo. Jert? John, may ara bala sang konkreto nga tikang plano, ubrahon or ginaubra ang aton nga City Health Office in terms of educating ang aton nga mga vendors na tuhoy sa intsakto nga paghandol sang pagkaon? Jerd, kay Councilor Alan Saldivar kag sa CHO, in place na ang ginapatigayon nga information kag education drive hindi lang sa mga ambulant vendors kundi pati man sa mga establishmento, partikular na sa mga bulutuan. Sa nagligad gani na monitor nila nga madamo sa mga establishmento ang may mga violasyon kag maluwas sa information kag education campaign nila ara man ang strict nga compliance kag monitoring sa ila nga pag-comply sa mga sanitation rules. Jert? Alright, Madam Odig na salamat sa update, John Sala. Sa Negros Occidental naman, bangkay back-to-back ha. Bangkay sa lalaki na sapuan sa kilid ng dalan sa Talisay City. Biktima may pilas sa ulo. Samtang bangkay isang lalaki ginhalid sa Bacolod City na kilala na. Nakatutok Aileen Pedreso. Manugarian na sa kampo ang trabahante nga si Bong sa nasapuan niyang ininga bangkay sa kilid sang dalan. Sakop sa Hacienda Utilia, Barangay Efrenio Lizares sa siyudad ng Talisay. Pasado las 5 kainasang kaagahon. Nakasuksok sa duag itom nga bayo, nakadilargo kag nakasapatos ang lalaki nga ginabanta 60 anyos. Dumaan ako diyan. Sa abi ko ay basura, may edad na nga bukay ang buhok. Tapos nakabulubot siya. Ang ibang na trabahante, wala man nakakilala sa biktima. Hindi man di pamilyar sa amon ng hitsura ya. Lulayo bla. Kaya ko nagada kami garima sa may puste daw. Api ko kaya ginaya, ko basura bla ginwigit. Sa karon ginapadalman pa sang kapulisan ang motibo sa pagpatay ilabi na ang aligasyon sa pila ka mga residente sa palibot nga may lupok nga nabatian antis ini na sapuan. Hindi magdubo sa duha ang pila sa biktima sa ulo, apang hindi pa matumod kung tuga ini isang pagkatiro ukon pagkabuno. Luwas sa pila sa ulo, may nakita man nga hanog malapit sa iya nga mata. May hematoma ang hindi ko lang matandaan or left eye or sa right eye to. May ara man kita konklusyon nga pasi ginhapit lang dito kag dito siya gindagdag no. Nagapanawagan ang kapulisan sa mga nadulaan sa himata nga mag-report sa ila talatapan. Positibo nga ginkilala sa iya mga himata ang lalaki nga nasapuan kag may pilas sa pagkabuno sa Barangay 2, Bacolod City. Suno sa kapulisan, ginkilala ini kay Marlon Elos Trisibo, mangunguma kag taga-Barangay Cubay, La Carlota City. Setyembre 12, sang nagdesisya ang biktima nga maglagaw kag wala na nakapauli. May duha ini ka bata sa Metro Manila kag bulag sa asawa. May pagduda ang pamilya nga nagagamit sa iligal na droga ang biktima. Kagapon pa lang naka-coordinate na sa mga police station, no, as well as sa mga police station sa sa Naupo, no. Sa police station mayara nga duwa ka pamilya, sa funeraria mayara 4. Upod Kerwa Banggoy ay Dean Pedreso, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, taxi driver sa Iloilo City ginaaligar nga ginmolestya ang 18 anyos nga babae nga ginpasakay sini. Samtang pasahero kag taxi driver nga nag-viral bangod sa isyu nga lain nga ruta ang ginagyan nag-atubangay na. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagdangop sa kapulisan ang 18 anyos nga babae matapos ginapasuni ginhikap sang taxi driver ang pribado sa nga lawas sang nagsakay sa taxi Huwebes ang aga. Sa panaysayon sang babae sa pulis nagalakat ini sa bahin sang Barangay Punong Lapus sang ginpondohan ini sang taxi driver agud pasakyon. Nagpamalibad ini apisar ginatanyag sang driver nga idulong kag libre ang iya pagsakay. Apang sa ulihin nagpasugot ang babae nga magsakay matapos ginhambalan sang driver nga kilala sini ang iya ginikanan. Nagpungko ini sa front seat. Pagabot sa dalan ni Snart, ginaaligar sang babae nga ginkaptan sang taxi driver ang iyang hita kag ginhurika ang iya kinatao. Bangod sa kakulba, naglumpat ini sa taxi kag nagpangayos ang bulig sa kapulisan. Paagi sa CCTV, nahibaloan sang kapulisan na ang taxi, body kag plate numbers ini. Nalocate ang driver nga taga Barangay East Baluarte, Molo. Positibo ini nga gina-identify sang babae. Apang sunod sa kapulisan, todo panginwala ang sospek. Ginatinguan pa sa news team nga makuha ang iyang abahin.
Matapos ginpistahan sa social media, nag-atubangay na kainas ang aga ang pasahero kag taxi driver nga ginareklamo sa ginaaligar pag-agi sa lain nga alakyan. Sa ginpatigayon nga closed door meeting kaupod ang PSTMO, nagpangayos ang pasaylo sa isa kag isa ang pasahero nga si Liza Calamaan kag taxi driver nga si Ronald Cape. Si Ronald is nag-naayo na siya pasensya nga sa laang way ginagyan niya kag ako naayo man ko pasensya about sa post nga ginubra. So it's okay, naintindihan ko siya kay bago siya nga bata. So sino man ako nga hindi makapatawad sa iya. So hindi na ko gusto nga maglala pang sitwasyon namon and we can live peacefully lang sir. Nagwa sa pagsinapol nga wala lang nag-intindihan ay ang duwa sa ruta nga ila agyan. Kay na separate rooms then after sila gipaklaro ko sa ila no kagita na ko ila both sides nga mga rason. Nakita ko wala iyasang may sala diri both sa ila. It's more on it's actually a miscommunication. Nakasugdan sa pagsinapol suno kay Kalaaman nga i-take down sini ang iya viral post samtang untata naman ni Cape ang pag-reply sa mga tao sa social media na tuhoy sa natabo. Upod kay Hans Desierto. Kim Salinas. 1 Western Visayas. Nahuli kam ang pagpangawat sa isa ka kalan-an sa barangay Estancia, Kalibo, Aklan. Makita sa CCTV footage nga na-record Miyerkules ang kaagahon ang pagsulod sang lalaki nga naka-jacket sa kalan-an. Makapila ini ka beses nga naglibot-libot sa sulod kaangay nga may ginapangita nga pwede sini mataban. Tubtub sa ginguba sini ang kaha kag ginkuha ang 700 pesos nga cash kag yabi sang motorsiklo. Nakuha pa sini nga mag-inom sang 2 ka botelya nga soft drinks antes magpalagyo. Padayon ang investigasyon sang otoridad agud makilala ang lalaki sa video. O sa mga tahorda, babay, pagpahamtang sa karnabal, kagperyahan sa Government Center grounds, kinpauntat anay sa Bacolod LGU, pustahanay sa peryahan, dumilian na. Yaring balita nga itong gitutuka. Bangod wala pa na desisyonan sa Bacolod City Council ang iyo sa Bacolod Youth Foundation nga pagpahanugot sa pagpabutang sa karnabal sa Government Center grounds para sa Mascara Festival. Temporaryo anay ginpauntat ang installation sa masobra 20 ka rides kag pagpakudal sa football area. Ang tikang sa LGU ginakatingala sa operators ng perya. Sa dinikada kuno sini nga pagnegosyo, subong lang siya naka-eksperyensya nga ginadumilian ang early installation pati man ang pustahanay. Traditional na iya kay amo man na ang ang iba niya dala na man parts sa karnabal nga kompleto. Kag hindi man na dinalagko kag hindi man tadiya permanente. Okasyon pa man lang ina. Depensa sang konseho, hindi nagakaigo ang ginhimo nga installation nga sunod sa iyong foundation, nagakinahanglan gid sang malawig nga tion. Giayo sila nga sa September 17 na masugod. So muay pa natin ginaprubahan ng City Council. We will conduct a committee conference. Muay pa sila kuha approval, nagisugod na sila set up, muay pa sila lisensya sa aton nga OPA. As far as I know, wala pa get any approval from the city. Samtang, ginmando naman sa LGU ang pagdumili sang sugal o pustahanay sa peryahan sa maabot nga Mascara Festival. Tatayaman tayo ng bet na money, pero ang premyo natin is cheese curls. Ngayon hindi na po Pagka tumaya ka ng pera, is pera na rin ang ibibigay sa'yo. Ayon warning sa mga yung mga may-ari na mga amusement na pinaparat nyo rito. Subukan nyo ako at gigibayin ko mismo sa harap nyo. Yung mga color game, pula puti, itigil na po natin yan. Magluwas sa mga perya sa Mascara, tutukan sa kapulisan ang mga kafestan sa barangay, patiban sa mga purok. Opo, Janil Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ululupod kita nga makifiesta sa Banwasang Alimodyan sa palaabuton nga Lunes, alas 8 sang gabi sa Alimodyan Market Square. Makabanding ta si Ken Chan sang abot kamay na pangarap. Magapakinig naman ang bida sang The Missing Husband, Rocco Nasino. Sigurado nga madula agad ang inyong stress sa dala nga performance ni Kokoy De Santos sang Bubble Gang. Gani, see you there mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Mga puso, magdoble halong kontrasunog. Poultry house sa siyudad Santa Talisay, Negros Occidental na sunog. Halit nga ginbili naglabot sa 3.5 million pesos. Samtang mga nasunugan naman sa barangay Mambulak. Silay City amat-amat na nga nagapangkayo sa ilang mga puluyan. Yaring balita ang gitutukan live ni Eileen Pedreso gikan sa BFP Talisay City Station. Lynn, anong update? Adrian, padayon nga ginatumod sa Bureau of Fire Protection na gintunaan sang kalayo sa duha ka separado nga sunog nga nagluntad sa Talisay City kag Silay City sang damlaglang. Makita sa sini nga video ang madasi nga paglamon sang kalayo sa isa ka poultry house sa Hacienda Balugo, Barangay Concepcion sa Talisay City pasado alas 4 kahapon sang hapon. Ang mga trabahante nagtingwa pa nga magbulig sa mga bumbero agud madasig nga mapalong ang kalayo. Apang naupusgid ang poultry house. Ang danyos nga ginbilin ginabanta nga naglabot sa 3.5 million pesos. Wala naman sa may napilasan sa insidente. Natabuan nga wala sang unod nga mga manok ang istruktura. Mayo lang gid gani kay wala pa man sila ka-load manok or piso. Supposed to be ani ma-load sila subong adlaw to sang piso prior sang natabo ni nga sunog. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang ginhalinan sang kalayo. Samtang amat-amat na nga nagapatindog sang balay ang mga nasunugan. Sa sitio Dakutan, Dako, Barangay Mambulak, Silay City, may mga ginhatag na nga materyales ang LGU. May financial assistance man nga ginhatag na 15,000 pesos para sa totally damaged nga balay. Kag 5,000 pesos naman para sa mga partially damaged. Ulang ikayo. What mas may ayaw ng siyudad. Busan gamay lang. O ambal man lang sa amon nga hindi na kaya mo na may maabot tabla. May pila ka mga biktima nga nagapabilin sa daycare center sang barangay. Kag padayon nga nagapanawagan sang dugang nga bulig. Sa amon nga mga ay mayo nga balatyago nga makabuligin sa amon nga mapakayo namon tig-isa-isa nga amon balay. Adrian, liwat nga ginapahanumdom sa BFP ang mga residente nga sikyaron ang mga linya sang kuryente kag siguraduhon nga malikawan ang Octopus Connection agud malayo sa disgrasya. Adrian? Salamat gid Eileen Pedreso. Sa iban pang balita, duha ka personnel sa PSTMO ginareklamo sang isa ka car rental company sa ginaaligar pagprenda sang ginrentahan nga mga salakyan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Dismayadong tag-iya sang isa ka car rental services sa Iloilo City matapos ginpahayag ginpalagyo sang duha ka mga babae nga empleyado sang Public Safety and Transportation Management Office o kon PSTMO ang ilang ginrentahan nga salakyan sa kompanya. Natumod sang tag-iya nga empleyado sang PSTMO ang duha bangod lakip ini sa mga ID nga ilang ginpakita. Suno sa tag-iya nagrenta ang duha ka mga babae sang salakyan sang August 28 kag 24 hours lang kuntaning nakasugtan nga renta. Apang naglabot kini sa 4 ka extension. September 13 sa nagpakigangot ang tag-iya sa duwa nga kinahanglan na ibalik pagkasunod nga adlaw ang salakyan bangod nakabuk na ini sa iban. Apang makapila kuno ka beses nga nangayo sang extension sa oras ang duwa. Tubtob nga isa sa ila ang nagpadulong sa opisina sang kompanya apang wala man sang dala nga salakyan. Ang rason, yara pa kuno ini sa konsepsyon. Ang amon nga salakyan sir, may tracker na siya, GPS tracker. Sang nakambal siya, nag-open ako sang tracker. Di pang nagtaw ko ang previous nga sang salakyan kung nag-out of town man. Pero since ang pagkuan na August 28, wala di diya kahalin, dira lang sa pamilya. Dire kag nagdudang tag-iya kag ginkantuan ang salakyan. Natukiban nga ginprenda na gali ini. Nag-abot sa lugar ang isa sa mga nagrenta apang wala ini nakahibalo nga nahibaloan na ang ilang modus. Nag-abot ang mga polis, yung pang-check mga ID na puro mga fake iya ID sir. Pati iya UMED nga ID fake man, tin ID fake. Dugang ni alias Ana, ginpaimuan man sa mga inisang peke nga ORCR ang salakyan. May ginhambal man nga ngalan ng isa sa mga nareklamo nga blacklisted na sa car rental services sa syudad bangod sa kaangay man nga modus. Nagpasalig man si PSTMO Head Jack Kunlo nga pasabton ang duwa ka mga ginatudlo job hire. Ang yatudlo amo ning duwa naton ka empleyado assigned sa aton nga admin division sa traffic management office naton sa 5th floor sa City Hall.
Although naroon nato no iniya outside ng ilang trabaho no in mga personal transaction nila ini, pero bilang empleyado ng gobyerno bilang job hire ba labi na gid sa PSDMO ini nga mabulaton no lagi na toleran. Dugang panikunlo ginako sang duha ka job hire personnel ang mga aligasyon batok sa ila. Sinukay kunlo wala pa naka-report sa ila opisina ang duha. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Temporary closure ipatuman sa Goriseta Avenue sa Banwasang Pavia para sa pag-install sang dugang nga girder sa ginapatukod nga aganan flyover. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ginkumpirma ni DPWH-6 OIC Regional Director Engineer Sunnyboy Oropel nga wala pa sa gihapon makasabat ang United Technologies Consolidated Partnership o kon UTCP sa hinyo sang ahensya nga isla ng disenyo sang 50-meter span nga mag-aangot sa intersection sang Aganan Flyover. Suno kay Oropel, makapila ka beses sila nga nagsulat sa UTCP nga bayluhan sang steel girders ang concrete box culvert nga una na nga gindisenyo sang consultant. Ang UTCP ang consultant nga ginkomisyon sang DPWH agud maghatag sa disenyo lakip ng pag-imbestigar sang duta. Ini man ang consultant sang depektibo nga ungka flyover. Ang disenyo sang duha ka mga flyover ang gina-review kag gina-aprobahan sang Bureau of Design sang DPWH Central Office. Nga nag-request sa UTCP sang ilang design tungkol ang concrete box girder ginakuha nato nga pastel. So until now wala pa tamatagaan sang ila nga redesign. Madumduman nga ginrekomenda sang ahensya nga islan sang steel girders ang porosyon sang Aganan Flyover kasunod sang natabo nga pag-usmod sa mga haligi sang ungka flyover. Samtang nagpagwa sang advisory ang DPWH-6 nga temporaryo nga paseraduhan sa mga motorista ang intersection sa Goriseta Avenue pakadto sa Aganan Bridge umpisa buwas Sabado tubtub sa Martes sa pag-install sang 12 ka concrete girder sa Pier 10B to Pier 14B sa ginpatukod nga Aganan Flyover. Ang mga motorista ang mahimo mag-agi sa alternative route pasulod sa Plaza San Pavia. Ang parts and closure para sa aton nga flyover nga activity. Pero ang bridge per se, iyan asang Iloilo Fort, nga gahulat sila matapos. So ipalaunch namon para makaproceed masla sa retrofitting sa dalong. Pagklaro ni Oropel, nagapadayon ng konstruksyon sa Aganan Flyover kag ang porosyon lang sang intersection sang proyekto. Ang temporaryo nga ginuntat samtang nagahulat sang sabat sang UTCP sa pagliwat sang disenyo. Matandaan nga ginpahayag ni anay DPWH-6 Regional Director Nery Bueno nga ginpauntat ang proyekto bangod ginapareview pa nila ang disenyo sa kahangawa nga mangin pareho ang sitwasyon sini sang ungka flyover. Upoy Kiromal Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Sika driver nga nakita sa CCTV video sa tion nga gintiro ang isa ka lalaki sa Barangay Railway La Paz, ginpanginwala nga siya ang nagtiro sa biktima. Si Kim Salinas nakatutok. Nagapadayon ang investigasyon sa mga kapulisan agud matumod ang sospek nga nagtiro patay kay Marvin June Magayon, 27 anyos, kag residente sang Barangay Rizal Martes ang gabi. Luyag sang kapulisan nga ma-recover ang mga mensahe sa cellphone sa biktima agud matumod kung sino kag ano ang rason sa pagkadto sa Barangay Railway. May mga lead kami but then hindi lang namo na involved kay gagadar pa kami sang concrete nga mga ebidensya. Ginatipon pa namon nga para nga makuankit namon mapabaskog namon ang amon nga ginapapir nga kaso in kaso nga makabuild up kami siyang mabaskog nga ebidensya. Samtang ginpanginwala sang sika driver nga si Jonel nga may kahilabtanan ini sa krimen. Suno sa iya gindulong lang sini ang biktima bangod mag-abyanay sila. Madumduman nga base sa kuha sang CCTV makita nga nagalakat ang biktima upod ang iya bata kag nagasunod man sa ila si Galino. Nagpado ko sa pulisya. May para pindisyo mo, yung bisisyo mo para pindisyo ako niya. Way ko tiro ya. Transaksyon sa illegal nga droga ang ginatanaw sang kapulisan niya pagpatay sa biktima. Sa records ng Barangay Rizal, napreso na sadto si Magayon sa pagluso sang illegal nga droga kag nalakip man sa drugs watch list sang barangay sang 2018. Upod kay Hans Diserto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Mga kapuso, beat the deadline. Malapit 100,000 ka benepisyaryo sang tag 2 kilo nga bugas sa Bacolod City ginapaabot nga mahatagan sa pagpadayon sang distribusyon buwas last day, Sabado. Yaring balita nga atong gitutukan. Sa mabot nga Sabado, mapadayon ang tagtaga ng isang tag 2 kilo nga bugas sa mga residente sang syudad. Sa datos ng DSST, malapit 100,000 packs ang target nga papanagtag sa mga benepisyaryo. Sa monitoring sa talatapan, madamo sang wala nakakuha sang ayuda, kalabanan diri ang mga nag-iisar sa mga subdivisions. Sa ulihing lista, sa 344,252,000 pa lang ang nakakuha. Madunduman, naging pila sang LGU nga hatagan ang tanan nga residente, kasunod sa pagdeklara sang state of calamity sa Bacolod. Most likely mga tiga subdivision. I'm sure daw I'm not sure, but daw muna ang aton nakita no, sa mga barangays nga may Dlagco subdivision ang take up sa bugas hindi ka muna kadamo. Ginhungod man nga pasobrahan ang numero sa mga ginputos nga bugas para sa mga verified residents. Pero pananglitan nga hindi maubos, gamiton ini sa LGU bilang paniganang ayuda sa tion sa kalamidad. Samtang matamat na nga nagasunod sa price cap ang pila ka retailer sa syudad. Kasubong kay Benji nga nagabaligya sa well-milled rice. Plastikan mo pa, bayran mo pa sang konti, pirdi-gidi. Pilala na dangamon man. Huwag ka choice kinanglan mausunod kagid sa kan sa mando ni President. Wala naman sang regular milled rice sa mga lokal nga merkado. Ang manugbaligya nga si Raymond, nagpahay nga pigado kuno ang baklanay apisar nagbaratong presyo. Mahal na nga daan mo, wala pa magimubo sa ano niya, makuhaan na ito, mahal pa gidyan, di pa gidyan ano nga magbaligya, tag 41 lugi gidi. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang may nagaluntad nga malain nga tiyempo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Nakagwa kag nag-dissipate o kung natunaw na ang low pressure area sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa sa subong wala na sang iban nga malain nga tiyempo nga ginomonitor apang padayon ng pagluntad sang habagat. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos ng Metro Weather, magaulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros provinces. Magahinay naman ang ulan paglabot sa gabi. Magaulan man sa iban pangabahin sang Luzon, subong man sa madamong nga lugar sa Mindanao. Subong nga weekend mga kapuso, lauman ang magalumon nga panahon. Inibangod gihapon sa epekto sang southwest monsoon o kun habagat. Posible nga mag-ulan sa hapon o kung sa gabi, ganing digid magkalipat nga magdala sang payong o kung anuman nga proteksyon sa ulan. Sa kadamuon sa entry sa pila ka dance challenges ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, may isa nga nag-stand out kag napili sini nga makipag-collab sa iya. Iniya mo si CJ Lackey from Batangas. Na-impress si Marian sa rendition ni CJ sa Sabay-Sabay Tayo Challenge, gani siya ang nangin winner. As promised, nag-post na si Marian sa TikTok dance video kung sarin ginsaot nila ang tatlo tanan ka mga viral dance ang aktres. Hashtag nostalgic ang feelings ni Yasmin Curdy kag Mark Heras. Singilagin triliwat nga sa uto ng Average Joe sang Why Not sa isa ka TikTok video. Makita nga nag-enjoy gidang duha ka starstruck batchmates sa iconic dance moves na ginpasikan man sa ni Mark sang 2005. Gin-reveal ni Barbie Forteza kag David Licauco kung paano nila gina-maintain ang chemistry kag friendship on and off screen. Sinusuduha, stay grounded lang sila kag wala ginakalimtan kung paano sila nagumpisa sa Maria Clara Tibara bilang filay. Isa pa kuno ka sekreto ang madalam nilang friendship. Samtang yari naman ang mga eksena ng mo dapat mamesa maging sino ka man. Subong nga madamo nang nagahingabot kay Monica Carding malampuasan ayahan nila ini. Magabuligay bala sila o kung magapadayo ng nila away. Inakagiban pa nga mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Mga puso, magluwas sa intense ang kwentuhan ay isang maeskwelahan niya kabahin sa NCAA Season 99. Dapat man bantayan ang mga bago nga magadulong sa latest happening sa sulod kag sagwasang court. Nakatutok Julius Bilacaon. Sa pagbukas ang bagong nga season sa National Collegiate Athletic Association o kon NCAA.
May new faces man nga magadulong sang latest happenings in and out of court. Ang mga bago nga NCAA Season 99 courtside reporter. Via Zoom, gin-welcome sila ni GMA Senior Vice President, kag head sa GMA Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso. Kaupod sa day NCAA hosts Anton Rojas, Martin Coach Hammer Antonio, kag Martin Javier. So we are officially welcoming you as one of the newest courtside reporters of the NCAA Season 99. Hello mga kapuso! Kalagip sa newest CSRs, ang kilala nga palaban sa Running Man Philippines, ang multi-talented artist-student reporter nga si Lexi Gonzalez. From Hearts on Ice to Hardcourt naman, ang cutie singer reporter sang Alabang nga si Hannah Argelies. Beauty and Brains man ang iban pa nga newest CSRs nga mga dance lister sa ilang mga eskwelahan. Ang pretty and charming student reporter sa Caloocan City nga si Glycel Ann Galpo. Ang future architect reporter from Pasig City nga si Aliana Isabel Faustino. Ang events host student reporter sa Santa Rosa, Lizelle Ann Nierves. Hey NCAA, this is Nikki Santos. Ang bubbly and pretty student reporter sa Quezon City, Monique Angelica Santos, nga former PSL courtside reporter kag student DJ man. Kagang multi-passionate student reporter sa Malolos nga si Diana Marie Igual. Hi mga kapuso, my name is Arlo. TV and print ad model kag Miss Polo Philippines 2019 naman ang beauty queen reporter sa Valenzuela City, Arlav De Jesus. Hi mga kapuso, ako po si Christine San Agustin. Magabalik man for this season, Sanday Christine San Agustin, Julia May Ong, Fatima Faye Reyes, kag Stephanie Benito. Games will officially start sa pagbukas ng NCAA Season 99 sa September 24 sa Mall of Asia Arena, kag malantaw sa GMA kag GTV. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gyud salamat sa inyo padayon nga pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.